So, amen. Okay, magandang morning. Kumusta po kayo? Purihin natin ang Panginoon. Okay, ngayon ay unang linggo ng Kwaresma. At alam natin pag Kwaresma, mga pagnilay-nilay, pagbalik tanaw, at tingnan natin paano natin mapagtagumpayan ang buhay. Kaya ngayon, pag-usapan natin itong tukso. Si Jesus ay tinukso ng diablo within 40 days. Okay? Kaya napagtagumpayan ni Jesus dahil namuhay siyang espiritual. Maraming inalok ang diablo kay Kristo gaya ng natinapay kasi nagugutom si Jesus. And then yung pera, kapangyarihan. Kung lulhod si Jesus kay Kristo, ay ibigay niya ang kapangyarihan ng daigdig, maging ang lahat ng meron sa daigdig. So, wag nating kalimutan, kilala niyo na ba ang manunukso? Sino ba yung manunukso? Kapatid mo? Kapitbahay? Kaibigan? Alam niyo ang tukso noong nagkasala si Adan at Eva, nananatili na sa tao, sa isip. Kaya wag nating kalimutan na by nature, ang tao ay madaling matukso. Okay? Ang panunukso ng diablo ay hindi tungkol sa babae lang. Kasi parang gano'n ang iniisip natin eh. Pangkalahatan ang kanyang tinitingnan. Gaya ng pag-iisip natin, mga pagnanasa natin, yung mga ginagawa natin, dyan pumapaloob ang diablo. Ang pinaka-role ng diablo ay wasakin ang pananampalataya. Kahit ang simbahan ngayon, di ba? Debate, discussion, argumentation, yan, natutuwa ang diablo dyan. Kasi yun ang kanyang nais, wasakin ang pananampalataya at damay-damay na kung kasi nakatadhana ang diablo sa apoy ng impyerno eh. So, nais ng diablo na, oy, kayo din. Gusto kong dalhin ko kayo sa apoy ng impyerno. So ngayon, pag-usapan natin paano natin mapagtagumpayan. Kahit si Kristo sinabi niyang nasa inyo na. Kahit si Kristo sinabi niyang nasa daigdig ang manunukso, nasa tao. Kasi nung kinain ni Eva yung mansanas na yon, ano ba ang sabi ng ahas doon? Sabi ng ahas, pinagbawalan ba kayo ng Panginoon na kainin ito? Sabi ni Eva, yes, mamamatay kami. May panibagong sinabi ang si Satanas kay Eva, hindi kayo mamamatay. Maging kagaya kayo ng inyong Panginoon, maalam. Yan. At then sabi ni Eva, wow, maganda sa tao na maalam. Kaya kinain niya. Di ba? Huwag niyong kalimutan na ang diablo ay laging nag-o-offer ng maganda sa paningin ng tao. Okay, take note yan ha. Lagi siyang nag-o-offer sa atin ng kung ano para sa atin ang maganda sa paningin ng tao. Yun ang pamamaraan ng diablo. So, nais nyo bang malampasan? Parang ayaw nyo ha. Nais nyo bang malampasan ang tukso ng buhay? Kasi napakadami. Magaling ba kayo makipag-ariglo o hinahayaan nyo lang babagsak ang tao? Dapat magaling tayo makipag-ariglo kasi yun ay maka-Diyos. Pero kung hinahayaan nyo lang malungkot, bumagsak, magkagulo-gulo, yan ay pamamaraan din ng diablo. Okay? So, ano bang dapat nating gawin? O anong dapat nating tandaan? Kasi merong kanta ano yung kanta ni Imelda Papin? Utok sulayuan mo ako. Hindi ganon pala ang dapat gawin ng tao. Kasi sinabi din ni Kristo na nasa atin na nga eh. Di ba? Yung pag-iisip mo, paano yan totoo na yun ay maka-Diyos ang pag-iisip mo. Yung kalungkutan pa lang, pamamaraan din ng diablo eh. Pinapahina ka ng diablo. Sa mga sitwasyon na meron tayo, pinapahina tayo ng diablo. Kaya huwag niyong sabihin utok sulayuan mo kasi nasa atin nga. Okay? Ang dapat gawin ng tao, paano malampasan ito? Paano mapagtagumpayan ito? So lahat tayo ay napaikot na ng diablo sa mga bagay-bagay sa mundo. At sabi ko nga kanina, kaakibat na. Nasa atin na, present na sa atin. Likas na sa tao ang pagkakasala. Kahit sa pananalita natin, yun na yun eh. Diba? Kung ang pananalita natin ay maamo, sa Diyos yun. Kung minsan tayo nagsasalitang hindi maganda, ay di sa diablo yun. So ganun lang ating mga palatandaan.
Sa pag-iisip pa lang natin, natukso na tayo ng dyablo sa mga nakikita. Yan. Sa mga nakikita ng ating mga mata. Madalas maganda sa ating paningin, pero panlilin lang na pala ang pamamaraan, ang nakikita natin. For example, magaling ang dyablo gumawa ng alternative na paraan. Magaling dyan ang dyablo, ha? Magaling siyang gumawa ng alternative na pamamaraan. Sabi ng Diyos, itong gawin mo. Gumagawa tayo ng ibang option. Yan, maka-dyablo na yan. Magaling siyang gumawa ng mga alternative na paraan para masabi natin, ay okay lang pala mabuhay ng ganito, di ba? Noon, ang pagkakilala natin sa dyablo sa masamang ginagawa. Dyablo yan. Ngayon, alaka. Ano na ba ang dyablo ngayon? Kaya sabi ni Santiago, mag-ingat kayo. Nangangaral din ang dyablo. Nangangaral din sa salita ng Diyos. Sa panahon ngayon, naging maamo na rin ang dyablo at magaling siyang manlinlang sa tao. Lalong-lalo na sa mga mahihina ang pananampalataya, may maraming pinagdaanan. Kayo, yung mga may maraming pinagdaanan, mag-ingat kayo. Kaya niyang gawing tama kahit mali sa paningin natin. Take note yan. Kaya niyang gawing okay lang kahit alam mong hindi maganda, pero dahil nangyari, okay lang palang mabuhay ng ganito. Ang matindi pa, hindi natin nakikita siya. Yun ang pinakamatindi. Kaya si Kristo sa Gospel of John chapter 17, lagi siyang dumadalangin sa Ama na Ama. Although may kapangyarihan si Kristo, humingi siya ng patnubay sa Ama na ingatan niyo po lahat yung mga ibinigay mo sa akin. O, di ba? Kasi sabi ni Kristo, pinahintulutan ang dyablo na subukin kayo. So ito na yung panahon natin, hindi natin siya nakikita. So anong mangyari sa atin? Anong mangyari sa atin? Hindi natin siya nakikita Nasa isip na natin, sa mga pagnanasa, sa magandang paningin, sa mga bagay-bagay sa mundo, andyan na ang pamamaraan ng dyablo. Minsan masaya sa paningin ng tao, pero panlilin lang pala yun. Okay, take note ito ha. Minsan, masaya sa paningin ng tao, pero panlilin lang na pala yun. Okay, kahit sa church, binanggit ko kanina, bakit ang mga simbahan nakipagdebate? Sa palagay nyo, yun din ang gusto ng dyablo, na ang bawat preacher, ang bawat leaders of the church ay mag-away-away. Kasi gusto ng dyablo na ako lang ang magaling. Sige, debate tayo. Kaya instead na mag-debate, ay dapat united ang mga church. Kasi pinasukan na rin di ba? At ang mga membro ng simbahan, siyempre pag membro ka dito, kakalabanin mo sila, di ba? Kaya naging ganun na ang kaisipan ng tao ngayon at hindi natin alam, pinasukan na tayo ng dyablo. Pamamaraan na yun. Walang pakialam ang dyablo kung anong paniniwala nyo. Ang mahalaga sa kanya, mag-debate kayo. Mag-argumento kayo, mag-discuss kayo, mag-away-away kayo, dapat magkaiba ang pananaw ninyo. So yun ang gusto ng dyablo. Nakipaglaro na siya sa paniniwala. Nakipag-deal na siya sa pananampalataya. Siya'y umaaligid sa tao, lalong-lalo na kung iba ang paniniwala mo. Siya'y umaaligid sa tao, lalong-lalo na kung iba ang prinsipyo mo sa kung ano ang nakasanayan o ano ang pinapangaral ng Diyos sa daigdig na ito. Kaya mag-ingat tayo dahil palagi siyang andyan sa iniisip natin, sa ginagawa natin, sa mga plano natin, sa mga gusto nating gawin sa buhay. Kaya kung gusto nyong akma, maayos ang inyong pag-iisip, ang inyong mga desisyon, ang inyong mga ginagawa, anong dapat gawin ng tao? Gusto nyo bang mapagtagumpayan? Si Jesus nga hindi nga exempted kahit yung si Jesus, anak ng Diyos. Di ba? How much more tayo? Pari, pastor, obispo, pope ay pinaka-prone sa panunukso ng dyablo. Umaaligid-aligid siya. So ito ang panlaban natin sa kanya. Hindi natin siya nakikita. Pero sinabi ni Jesus kahit si Pablo, sabi niya, daigin ninyo siya sa mabuting gawa. Hindi siya makakapasok yan. Okay? Yun lang ang pinaka-dapat gawin ng tao. Daigin ninyo ang masama sa mabuting gawa, sa mabuting kaisipan. At syempre,
kung ano ang kalooban ng Diyos, dapat andun ka. Kasi kung pinahintulutan mo ang sarili mo na pwedeng gawin ito, yun, papasukan ka na ng dyablo at gagabitin ka niya. Ano bang ginawa ni Jesus bago niya simulan ang kanyang ministriya? Bago sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain at misyon para matiyak ng mapagtagumpayan ito, nagpabinyag siya. Mahalaga ang baptism. Utos siya ni Kristo na dapat lahat ay mabinyagan. Kasi andun yung katak ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. So si Kristo bago niya gawin at upang matiyak niya yung tagumpay ng lahat ng bagay ay nagpabautismo siya. So mahalaga po yan. Dahil ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Pangako ng Diyos na ililigtas tayo. Ay yung mga anak niyo dapat binyagan na yan. Kasi mabilis makapasok ang pamamaraan ng dyablo sa mga taong walang tatak mula sa Diyos. Yung iba nagkasakit. Take note, mahihina. Yung iba ay maraming pinagdaanan. Yan. May basbas mula sa langit. Kaya tinig mula sa langit, ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan. So maganda kung ang tao ay may proteksyon na mula sa Diyos. Lubos na kinalulugdan ng Diyos. Okay? Mas mataas ang kumpiyansa ng dyablo kung wala kang pananampalataya. Kung wala kang tatak mula sa Diyos. Okay? Mas mataas ang kumpiyansa ng dyablo kung wala kang matibay na pundasyon. Para saan ba ang buhay? Kung ano-ano na lang? Dapat meron kang matibay na pundasyon para ganito ang buhay, para ganito. Di ba? Dapat may malalim ka na kaisipan tungkol sa buhay para hindi ka malinlang. Di ba? May mga tao kung ano-ano na lang ginagawa. Kung ano lang. Okay? So madalas pinapasukan sila ng dyablo. Hindi makakalapit o makakapasok sa tao ang dyablo kung meron kang Diyos. Ay, ganyan lang pala. Kung malakas ang iyong pananampalataya, di ba sabi ni Kristo, gawin ninyong sandata ang salita ng Diyos upang lalayuan kayo ng dyablo. Okay, so isa yan. Kahit si Pedro, sabi niya sa 1 Peter 3:13, at sino man ang gagawa sa inyo ng masama, sabi niya, sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti, o di ba? Tama naman. Ako nga, alam niyo ba kung bakit madalang lang akong lumalabas sa labas? Kasi prone eh. Minsan lang akong namamalingke. Kasi kung ano-anong nakikita ko, binibili ko. Di ba? Kaya para maiwasan nyo, yan, isulat nyo na kung anong bibilhin ninyo para hindi kayo matukso sa ibang bagay at hindi kayo kakapusin. So, yan ay pamamaraan din ng dyablo na kailangang maghirap kayo, kailangang magutom kayo, kaya para kung ano-ano na lang gagawin nyo sa daigdig na ito. So, yun ay pamamaraan din ng dyablo. So, isa sa mga sinabi din dito, isa sa mga pinaka-reminder kahit si Kristo, si Jesus ang tagapagtanggol ng lahat. Kaya malinaw po, kung kilala mo siya, protektado tayo. Okay? Siya ang ating tagapagtanggol, hindi si Coco Martin. Okay? At ang maganda sa panahon natin, humingi si Jesus ng saklulo sa Diyos. Bumaba ang Espiritu upang patnubayan ang tao. Di ba? 3 ng tagabantay natin eh. May mga anghel pa ang Diyos upang ingatan tayo. Ay napakatindi yung proteksyon ng tao sa panahon na siya'y nasa Diyos, kung siya'y nananatili sa Diyos. Okay, Matthew 26:41. Ito ay binanggit ni Kristo, magbantay at manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. So panalangin, isa din yan sa ginagawa nila noon. Pataasin ang antas ng pananampalataya upang hindi makakalapit sa iyo ang dyablo. Okay, pataasin. Sa 1 Corinthians 10:13, okay, alam niyo po na okay lang ang matukso? Okay lang. Ang hindi okay, kung hindi mo napagtagumpayan yon. Kasi pagkakasala ang term ni Kristo dan kay si Pablo. Okay. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng isang tao. Ibig sabihin, kung anong nararanasan natin ngayon, nararanasan nila noon. Kung paano nila napagtagumpayan noon, dapat napagtagumpayan din natin ngayon. Okay? Ano bang pangako ni Kristo?
Kasi sa lahat pala ito eh. Sa pag-iisip pa lang natin, di ba? Natukso na tayo. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit na hindi ninyo makakaya. Pangako yan ng Diyos. Kaya kung ano ang kakayanan ninyo, ganun lang din ang tukso para sa inyo. Kung ikaw ay presidente, napakarami ang ano niyan, mga go against sa iyo. Kung ikaw ay simpleng tao, simple lang din ang mga go against sa iyo. Kung ikaw ay kilalang tao, di marami ding critic sa iyo. So, ganun lang. Okay? So, hindi pinapahintulot ng Diyos na subukin kayo ng higit sa inyong makakaya. Pangako ng Panginoon, kahit sino man sa mundong ito, mapagtagumpayan niya yan. Pangako ang Diyos. Given na yan. Kaya wag natin sabihin na parang malas ako. Wala na akong magagawa. Ito na talaga ang buhay ko. Mas maganda pang mamatay na lang. So, hindi pamamaraan din ng diablo. Kaya wag niyong isipin na kayo'y sinubok, kayo'y tinukso para ibagsak kayo. Pwede, kasi pamamaraan ng diablo. Pero, doon na rin natututo ang tao sa mga ganon. Kaya maganda pala, may maganda palang ambag ng tukso sa tao. Dahil doon natin nakikilala ang gawa ng diablo. Okay? So, maging positibo lang tayo. Dahil, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos ay kapangyarihan ng Panginoon na kung saan kung ang tao, dalawa lang pag-aralan ang salita ng Diyos at sundin ito para hindi makakagalaw sa inyo ang diablo. Dalawa lang, pag-aralan. Kasi hindi nga makakapasok sa tao ang diablo sa panahon na ang salita ng Diyos ang namumutawi sa isip mo, sa puso mo. So, wala tayong magagawa sa tukso. Kasi nasa atin na. Noong kinain, di ba yung karunungan, ang akala natin ang karunungan ay okay. Maganda naman ang karunungan eh. Di ba maganda ang karunungan? Nung kinain ni Eva yung karunungan, prutas ng karunungan at kamatayan, doon na. Nakatanim na sa ating puso't isipan ang diablo. Kaya wala tayong magagawa. Dual na tayo. Good and bad. Di ba meron tayong konsensya? Negative and positive. Pag negative sa diablo, pag positive sa Diyos. Kaya dapat manaig yung positibo para mapagtagumpayan natin. Pero pag negative naman ang mangibabaw sa tao, ay di talagang ibabagsak tayo sa daigdig na ito. So mag-ingat sa karunungan kasi simula't simula pa, yan pinagmulan niya ng diablo. Mag-ingat din sa kahirapan kasi ginamit ng diablo yung nagutom si Kristo. Kasi mahina ang tao kapag gutom, pag walang pera, kung ano-ano na lang iniisip niya, kaya pumapasok ang diablo. Mag-ingat din sa kayamanan. Dahil pamamaraan ng diablo ang kayamanan, kung ano-ano na lang ang gusto nating bilhin, aabot ng billions ang amount. Kaya hindi naman napapakinabangan. Yun ay pamamaraan din ng diablo para ibabagsak tayo. In other words, lahat ng bagay sa mundo ay pwedeng maging dahilan para ibabagsak tayo sa mundong ito. Kaya pag-isipan ng mabuti, manalangin ng maigi para matiyak mo ang safe na desisyon, na gawain, o anumang yung mga trabaho na gusto natin para secure tayo. Ganun lang, kailangang balanse. Kasi hindi nga pwedeng puro kaligayahan eh. Hindi nga pwedeng lagi na lang masaya. Pangit yun. Kasi yung mga taong laging masaya ay... Ano ba yung mga taong laging masaya? Pero wala kang ginagawa eh. Ang health naman, ang issue kung wala kang ginagawa sa buong buhay mo, ay di anong mangyari sa atin. So, nakikita natin na lahat ng bagay sa mundo ay pwedeng maging dahilan para ang tao ay babagsak, hihina, masasaktan o malulungkot. Pero kung gawin nating strength ang sitwasyong iyon, pwede nating mapagtagumpayan iyon at malalampasan natin yung iba't ibang sitwasyon. So, ang pinaka-the best, pag-aralan yung salita ng Diyos kasi totoo yon, may pangako siya kapag naintindihan natin yung karunungang maka-Diyos. Meron kasing karunungang makadaigdig. Karunungan ng diablo meron din. Karunungang Diyos meron din. Kaya manalangin, ganun lang. Yun lang ang panlaban natin. Kasi hindi natin nakikita eh. Kahit
sinong kaharap natin pwede siyang pasukan ng dyablo. Okay? Kahit sarili natin. Kaya kailangan nating manalangin lagi sa Diyos. Amen! Sa pangalan ng ating Diyos, Ama,